Ilan sa ating mga kababayan ginagamit lamang ang pagtatrabaho abroad bilang unang hakbang para sa katuparan ng malaking pangarap. Stepping stone, ika nga. Gaya ng isang kababayan natin na ginamit ang kanyang eksperyensya at ang naipon niyang konting puhunan para sa katuparan ng pangarap na tuluyang nakapagpabago ng kanyang buhay. Magandang gabi po sa inyong lahat. Ako po inyong ate Marisa Dalmar at ito ang Buhay OFW. Buhay OFW, pangarap mo'y matutupad. Sa iyong pagsisikap, ang araw ay sisikat. Buhay OFW, nayanig ka na totoo. Dapat kang purihin ng bawat katulad ko. Pilipino. Buhay OFW. Ngayong gabi, magbabalik tayo sa Integrated Bar of the Philippines para alamin natin ang kanilang handog na libreng legal services para sa ating mga OFW. Aalamin din natin kung ano ang dapat paghandaan kung tayo ay may planong magtrabaho sa Canada. At ipapakilala ko sa inyo ang isang dating OFW na ngayon ay kinikilala hindi lamang dito sa atin, pati na sa ibang bansa. Mga kwentong buhay OFW sa aming pagbabalik. Isang problema po, repatriation. Yes. Pero merong lumalapit po din sa aming mga OFW, paano sila makakabalik naman sa dating pinagtrabahuhan dahil may mga ganong problema sila eh. Pag nagkautang doon, o nagka-problema doon, binaban. Buhay OFW. San Miguel Corporation. Dr. William S. Ko of ICCT Colleges, Dr. James D. of Chinese General Hospital, Environment Solutions. Drive It. Fukoidan Slimming Rejuvenation and Wellness Center. A Fukoidan Food Supplement. Plus Home Global Corporation. Buhay OFW. Welcome back po sa Buhay OFW at syempre nandito po tayo sa tanggapan ng Integrated Bar of the Philippines para alamin ang tungkol sa OFW Law o Overseas Filipino Workers Legal Assistance Unit ng IBP. Makakasama natin si Attorney Setias Reyes, ang National Director, IBP National Center for Legal Aid at syempre ang ating batang-batang Attorney June Ambrosio, NCLA NCR Senior Deputy Director. Magandang gabi at welcome sa Buhay OFW. Attorney Rose, kamusta? Mabuti naman, Marisa, at magandang gabi din sa inyo. At maraming salamat sa pag-imbita ninyo sa amin sa inyong programa. Siyempre. Attorney June? Thank you rin, Marisa. Magandang gabi din sa iyo. Maraming salamat po sa pagbibigay sa amin ng oportunidad para ilahad sa inyo ang aming programa para sa OFW. At syempre, alam niyo po, napapanood tayo, Attorney June, Attorney Rose, sa buong mundo. Sa Italy, sa Guam, sa Saudi Arabia, United Arab Emirates, at syempre sa Europe. At syempre, itong April ay sa buong US of A. At syempre, maligaya kami mga kapartner ng Buhay OFW, ang IBP Law. Syempre, interesado kami kung ano ba talaga ang programa ninyo dito sa Legal Assistance Unit specifically for OFW. Ano po ba ang OFW Law? Itong aming OFW Law or the OFW Legal Assistance Unit ay nag-umpisa noong September 12, 2011, as one of the core projects of the IBP National Committee on Legal Aid. Isa ito sa 5-point reform agenda program ng ating bagong Pangulo ng IBP na si Attorney Roan Libarios. At gusto namin na mapalakas at mapaigting pa ang
tulong na legal na naibibigay natin sa tinatawag nating modern heroes of the land, yung ating mga OFWs. Ngayon naman, Attorney June, sinasabi ba natin na ito bang libreng assistance na ito ay talagang libre? May babayaran ba sila para at least aware na sila kung paano sila makaka-avail at anong requirement para makakuha ang ating OFW ng legal assistance, Attorney June? Okay. Ganito po yun, no, Marisa. Libreng tulong po ito para sa ating mga kababayang OFW at hindi lang po sa OFW kundi pati sa kanilang mga pamilya. Wala po silang kailangan gawin kundi pumunta po dito sa aming tanggapan o kaya tumawag sa ating sa telepono o kaya pwede rin sa email. Meron tayong email ad at meron din tayong website na pwede dun sila dumaan para humingi ng tulong. Basta po mapatunayan nila na sila po ay mga OFW, buong puso po namin silang tutulungan. Wala po silang alalahanin na kailangan silang magbayad ng kahit ano po para sa serbisyo po namin. Sinabi ni Attorney June, mga kababayan natin at mga kapatid, kahit sino, OFW ka, pamilya ka ng OFW, wala po kayong babayaran, pumunta lamang kayo dito at through email, internet, lahat, telepono, sulat, gusto nyo, pumunta kayo ng personal, lahat po ay tutulungan, walang sinisino. Kumbaga, lahat ng nagtatrabaho sa abroad, gayon din yung mga residents, hindi nakasama yun kasi meron silang kapasidad to pay, no? Yung mga residents na Filipinos residing abroad. Kasama po ba sila doon? Para Attorney sa Rose? proyekto namin ito, nililimit muna namin sa mga OFWs. Okay. So ngayon po, marami po ba tayong mga volunteers ng IBP na nagtatrabaho sa Lao or automatic para sa lahat or limited po yung mga volunteers nating lawyer para dito, Attorney Rose? Noon pong nilaunch namin itong OFW Lao noong September 12, 2011, kasabay na po na inilaunch din itong project na ito sa bawat chapter ng IBP nationwide. Sa ngayon po ay meron tayong 85 chapters ng IBP in every city or province nationwide. So, sa Makatwid, lahat po ng abogado, basta po aktibo sa ating mga IBP offices, no? Dito sa national office, where we are right now, and also at the different IBP chapter offices nationwide. Ayun. So, maliwanag, mga kapatid. Sa buong Pilipinas, 85 chapters po, pwede kayong dumulog sa IBP Lao. Ngayon naman po, Attorney June, ano po ba ang mga problema ang idinudulog ng ating mga OFW sa inyo? Karamihan po ng mga kasong dinadala po sa amin ay mga money claims. Yung mga hindi po nabayarang sweldo, yung mga overtime nila, yung mga illegal na pagkaltas, ayun po. So, mga violation po ng kontrata. Marami po dyan yung mga illegal placement fees na kinukolekta sa mga student visas. Marami din po. At magtataka siguro po kayo, di ba? Ang isang problema po, repatriation. Yes. Pero merong lumalapit po din sa aming mga OFW. Paano sila makakabalik naman sa dating pinagtrabahuhan dahil may mga ganong problema sila eh. Pag nagkautang doon, kung nagka-problema doon, binaban. Pero Tama. gusto pa rin nilang bumalik. Gusto pa rin bumalik. Oo. So, hihingi sila ng tulong sa atin. Paano po ba? Susulat po ba tayo sa embassy ng bansa kung saan sila galing? Kaya doon sa bangko, minsan yung bangko pala, di ba may mga ganyan eh. Yung bangko doon sa bansa kung sila galing, yun ang nagpapaban sa kanila. Okay. So, paano po sila tutulungan? Isa pa palang problema. Ang siguro mga kababayan din natin may problema diyan, di ba? Yung mga debt collectors na ginagamit ng mga bangko abroad. Hinaharas yung mga OFW Meron natin. pa palang noon? Totoo pa kaya yung harassment na May yan? harassment. Oh. As in, pupunta daw sa Okay. kanila at pipilitin silang pumirma ng kontratang binibenta yung lupa bilang kabayaran o property ko naman. Para may makuha sa kanila. Para makuha. Di yun, ina-advise natin. Kasi maraming kaso sa kanila, BP22. Kasi napapirma sila ng mga cheque na pa-issue na bawal po yun, di ba? Nakalagay. Ito sa Prohibited Act. Illegal po yun na pipuwersahin By force. pag-i-issuehin nyo yung OFW ng mga cheque, PDCs, post-dated checks, para ho pambayad. Yung mga inilalapit sa aming mga problema po. Sundutin natin ng konti yon, kapatid June, no? Pagka sinabi natin na nakapirma sila ng mga cheque through harassment dahil
pinipilit sila para makabayad siguro, di ba? Ano po usually ang ibinibigay niyong advice sa kanila? Nagkakaroon ba ng kasuhan niya? Nakukulong ba sila? Pinababalik sila dito? Or binaban sila? Ganito po, no, pag may halimbawa, sinabi niyo po, BP22, pag i-issue ng mga putok na cheque, bad checks, ano po, may kaso na yan Sa abroad? Hindi po, dito Na mismo? sa prosecutor's Okay. office or BP22 or Estafa. So, sasagot po kami po ang magda-draft ng kasagutan. At inilalagay namin doon na may laban naman po. Yung OFW, bawal yung ginawa in the first place. Hindi dapat sila pinag-issue ng mga cheque. Dahil pinilit? Oo, dahil pinilit. Kung meron mang usapin na magagawa, civil na lang siguro. So, makikipag-areglo naman tayo, sabihin natin sa OFW, at kalimitan naman, pumapayag yung OFW o talaga sila nagsasabi sa iyo na payag naman ho kami magbayad, attorney, wag naman po lang kaming pilitin. Bigyan lang kami ng konting pagkakataon na maayos lang. Pero wag naman yung titreten sila. Kahit na dun sila sa abroad, sinampahan ng kaso, Opo. ipapadala dito yung kaso. Dito nila sasagutin para sagutin naman yung kaso sa abroad. Usually Paano nandito po? po. Usually nandito. nandito na yung OFW Okay. para tinatakot-takot na yun sila I see. O kaya meron sila ditong mga kamag-anak na doon babagsak yung demand letter. Demand letter. O kaya yung complaint na mismo, di ba? So yung mga ganun, lalapit sa amin yung mga kamag-anak. Kaya itulungan namin sa kamag-anak. Isa pa pala, Marisa, yung mga pamilya, yung katubang naman dito, yung mga naiiwan namang asawa. Correct. Isa rin yung malaking problema yan. Naiiwan naman dito ng mga OFW ng mga asawa o mga pamilya na hindi nabibigyan ng suporta. Sustento. Yan ho, isa pa yun, Napakarami yata maraming lumalapit sa amin. Paano naman ho, naiiwan ditong mga asawa. Minsan yung OFW, meron na ring asawa doon. Paano hihingi ng suporta. Yan, isa hong maraming lumalapit sa amin. Ayun. So, ganun pala, kapatid June, ang mga problema. Ngayon naman, tanungin nga natin si kapatid Rose. Kunwari, ang problema, yun na nga, hindi nasusustentuhan kasi naiwanan dito ang pamilya, di ba? Ano usually ang ginagawa ninyo dito sa IBP Lao para ba makakuha sila ng sustento? Paano ang pakikipag-ugnayan ang ginagawa ninyo para maibigay naman sa pamilya nila ang kanilang nararapat na sustento? Kasi pagka gano'n na suporta, usually ang pakikipag-ugnayan na ginagawa dito ay with the recruitment agency because that's the only link that we have for the monetary support. I remember in one instance, we also had to usually write the OFW concerned, sinusulatan namin in the form of a demand letter. Okay. Baka nakakalimutan yan. Baka lang nakakalimutan, di ba? Pero, kapatid Marisa, if I might be allowed to call you that, Dugtungan ko lang yung sinabi mo, ni kapatid Rose, kapatid ni kapatid June, June. yung tungkol dun sa mga cheque na yun, Part of our policy advocacy ng Integrated Bar of the Philippines is to be able to look into siguro policy changes, maybe with the POEA or with the DOLE or whichever government agency na panahon na siguro para tingnan itong problema na ito, at tumbukin natin kung ano ang pinaka-cause ng problema. And maybe the Bangko Sentral ng Pilipinas, pag-i-issue ng mga cheque, At may mga involved dito mga bangko or mga financing companies, So maybe that is one possible direction na pwede naming tingnan, na parang matumbok natin yung problema. Yung root of the root problem. of the problem. Tama yung kapatid Rose. Kapatid Jong, kasi sabi nga natin, baka pwedeng pagtuunan ng pansin. Lalo na, hindi naman basta-basta issue yung mga bouncing checks na yan. At lalo na, pag ginawa mo yan, na talaga naman against your will, ibang istorya yan. But then, pwede ka makulong, di ba? Pwede ba yun? Criminal. Criminal ba yan? Kita nyo? Opo. Hindi pala basta-basta yan. Kaya po yun ang panakot nga. Yun ang panakot, di ba?
Pag-usapan natin yung tungkol dito sa sinasabing naban na, kapatid Jun. Pero ay, nako, kasi hodan naban ako, kaya humihingi ako ng tulong sa IBP. Pwede pa ba akong bumalik, kapatid Jun? Opo, inaayos po natin hanggang maaari po yung pagbalik nila. No? Dadaan po tayo lahat ng paraan. Pwede nating sumulat sa embahada ng bansa kung saan niya gustong bumalik. Pwede tayong humingi ng tulong sa DFA para po doon. Kasi ang nagkaroon po na experience yung isang OFW lumapit sa atin. Inamin naman po niya na sa sobrang kadesperaduhan niyang makabalik. Sinubukan niyang gumamit ng passport ng kapatid niya. Pero napaka high-tech daw nung security system ng bansa. Sa iris nakita, tiningnan. At nalamang hindi siya yung tao yun. Mahirap, delikado. Delikado po yun. So, lahat po ng paraan na gagawa na, at pang-isang government to government, malaking tulong po dyan yung Office of the Vice President. Yeah, na sumusulat po, syempre, Vice Presidente natin, sumusulat sa pinakamataas na official po doon, o sinong pang doon, at nagiging government to government. So, nagagawa naman po ng paraan yung mga ganyan. At syempre, binabati natin Vice President Jejo Marbina, yung ating Presidential Advisor on OFW. At syempre, buong suporta naman ng ating Vice Presidente dahil tinalaga siya ni President Pinoy dyan. Aba, syempre, kailan suportahan natin, di ba? Naku, wag po muna kayong aalis, kapatid Rose, kapatid June, dahil magbabalik pa po ang Buhay OFW. Yung natutunan ko sa Taiwan, yung pag-produce ng mas lalo ko na-expose sa mga deadline, mga commitment, yung pag-ano ng production na output. Buhay OFW. San Miguel Corporation. Dr. William S. Ko of ICCT Colleges, Dr. James D. of Chinese General Hospital, Environment Solutions. Drive It. Fukuoidan Slimming Rejuvenation and Wellness Center. A Fukuoidan Food Supplement. Plus Home Global Corporation. Buhay OFW. Sino mag-aakala na ang dating overseas Filipino worker na ito sa Taiwan ay makikilala dahil sa kanyang imbentong produkto na nagkamit ng local at international recognition? Sa Sampaloc, lungsod ng Maynila, may isang OFW na tunay nating maipagmamalaki. Way back nung elementary days ko, ambition ko is to become scientist. Gusto ko talaga magkutinting in everything. Once na may nakita ko isang gadget, i-disassemble ko siya, then hindi ko na alam kung paano ibabalik. Pagtatrabaho sa ibang bansa ang sumunod na hakbang ni June matapos siyang makagraduate sa kolehiyo. Naisipan ko mag-abroad because that time, sikat na rin yung Saudi things yung mga nagsa-Saudi. Taiwan, siya talaga yung naging breakthrough ko. No? Parang sinagad-sagad ko, hindi ako umuwi after 1 year. Naka 2 years din ako ron. 2 years na tuloy-tuloy. Matapos ang 2 taon sa Taiwan, nagdesisyong umuwi ng Pilipinas si June. Being an OFW, pagdating mo, wala ka rin nagtatrabaho eh. So you have to be flexible eh. As being user, nagre-repair din ng cellphone. So nagtuturo din how to do repairs kasi being engineer, hindi ko siya ma-maximize ng gusto eh. Kasi I wanted this na meron akong mga pinsan ng mga engineers. Kumukontrata sila ng malalaking establishment and high-rise building. Sabi ko, paano ko naman magagamit itong pagiging engineer ko kung wala rin akong mga kinukontratang ano. And that started na somehow makakreate ako ng isang project na I will be able to have a contract na long term, tsaka medyo bigger in value. Bit-bit ang mga natutunan sa Taiwan, sinimulan ni June ang isang idea na matagal nang naglalaro sa kanyang isipan.
I used to get this rice dispenser sa bahay na ginawa kong initial parang casing niya. Tapos sinalpak ko yung siyempre sa tulong na rin ng mga technical know ako ng konti. Hindi pa siya ganun kapulido, pero naipakita ko sa mga kapitbahay ko how this charger works eh. So doon pa lang, nabanggay ko na yung charger na yun na may mga may mga konting i-modify pa rin. Hindi naman nasayang ang panahong ginugol niya sa proyektong ito. Di kalaunan, ang maliit na kumpanyang nagsimula sa isang empleyado ay unti-unting lumago. Karamihan sa kanyang mga empleyado ay mga kapitbahay, kamag-anak na kasabayan niyang lumaki sa lugar na ito. Yung natutunan ko sa Taiwan, yung pag-produce ng mas lalo ko na-expose sa mga tinatawag ng mga deadline, mga commitment, yung ng production na output. So yun, kasama kami sa planning ng opisina na when they say na this is the quantity we want to produce, yun yung talagang commitment talaga. Kasi or else, pag hindi na satisfy yung pinaka-goal ng opisina in a certain month and years, everything will collapse magkakaproblema. Ang iCharge ay nagkamit ng Gold Medal of Excellence in Telecommunications on the Inventor's New Product Exhibition sa Pittsburgh, USA. Hindi napigilan ni June na maging emotional nang tanungin namin siya kung ilang oras ang ginugugol niya sa kanyang trabaho. Tila nagbalik sa kanyang mga sakripisyo at hirap na kanyang pinagdaanan bago niya nakamit ang tagumpay. 36 a day. Pagdating ng alas 4, alas 5 madaling araw, on our feet na agad, back to work and do whatever is necessary to keep this business going. At sa mga nais sumunod sa kanyang yapak, narito ang kanyang mapapayo. Strike, strike, strike lang eh. Yun ang pinaka kung meron kang gustong gawin sa buhay mo, gawin mo na. Huwag nang bukas-bukas pa, wala nang what if. Yun nga, yung nag-start kami dito sa opisina, maraming wala eh. Pero out of those, yung kakulangan mo, yung fight to the last. Magbigay inspirasyon sa ating mga kababayan. Ipadala ang inyong natatanging kwento sa Buhay OFW in Focus, Buhay OFW. Ang Buhay OFW po ay naimbitahan sa Southville International School launching ng Media Center. Kami po ay maligaya dahil bukod po ang aking anak na si Mary Grace M. Adriano ay nandoon para ipakita ang kanya rin pong natatanging launch ng kanyang timeless exhibit. Ay talaga naman pong natutuwa ako bilang ina nang nakita ko po na ako pala po ay subject ng aking anak sa kanyang timeless exhibit. At ang higit pong kinatutuwa ko po ay nakita ko po ang kanilang media center ng Southville International School ay talaga naman pong masasabi nating high-tech, napaka-modern, ang lahat po ng facilities ay state-of-the-art talaga at masasabi nating talagang pinag-isipan, pinaghandaan, pinagkagastusan at yan po ay dahil sa kagustuhan ng pamunuan ng Southville International School sa pamumuno ng kanila pong chairman, ang ating kaibigan na si Miss Genevieve Tan at syempre ang ating kaibigan pa rin na presidente na si Mr. Marl Ferenal ng Southville kasama po si Miss Felma ay talaga naman pong naglakas ng loob na talagang pagandahin ang husto para mabigyan ng sapat na suporta ang ating mga estudyante na nag-aaral po ng Bachelor of Arts and Multimedia. Congratulations po and God bless.
Basta yung sa abogado, wala silang Wala silang alalahanin. babayaran. Oo. Oo. Hindi kailangang bigyan at hindi dapat bigyan. Oo, ano? oo. Ang tinutukoy ko rito, Oo. for example, yung mga Xerox. photocopy Photocopies, ng mga oo. documents. Oo, Yung transcript of stenographic notes, baka pwede nating maipakiusap Ayun. yun, ano, na Oo. kung pwedeng libre na din yun, no? We can work on that with the Supreme Court na to provide that for free. Buhay OFW. San Miguel Corporation. Dr. William S. Ko of ICCT Colleges, Dr. James D. of Chinese General Hospital, Environment Solutions. Drive It. Fukoidan Slimming Rejuvenation and Wellness Center. A Fukoidan Food Supplement. Plus Home Global Corporation. Buhay Nagbabalik po ang Buhay OFW at syempre makakasama pa rin natin ang ating kapatid Rose at kapatid June ng IBP Legal Assistance Office. Ayan. Ngayon, kapatid June, pwede bang pag-usapan natin ano pa yung ibang mga problema na sa tingin mo'y talagang idinudulog ng husto na dapat nating pagtuunan ng pansin? Isang malaking problema na inilapit sa amin ng migrante ay itong kaso ng isang recruitment agency na napaban dahil sa kanilang mga maraming maling ginagawa. Pero sa kasamaang palad ay nilift ng POEA yung ban na hindi namin maintindihan dahil walang records so hinihingi ng migrante kung bakit nangyari yun, ayaw silang bigyan ng mga papeles na final nung recruitment Kailan agency. nangyari po ito? January. So, bakit natin napaban yung recruitment agency because of excessive placement fees? At saka po yung mga marami po silang violation po sa recruitment, pinapadala doon, tapos hindi naman nasusunod yung kontrata, mas mababang sweldo po yung tinatanggap doon, tapos yung mga conditions, working conditions ng mga migrant OFW workers, natin, migrant workers. opo, napaka-miserable. Okay. So, yun lang, ilan lang po sa mga violations po na hindi na-address nitong recruitment agency nito. So, kinakailangan siguro kunin natin yung pangalan ng recruitment agency at idudulog natin sa POEA. Alamin natin ano po ba ang nangyari, di ba? malaking tulong Alamin po natin yan. yan. Of course, tulungan po natin, maiklaro natin yan sa Buhay OFW sa tulong po ng IBP Lao. Ngayon naman po, ang tanong ko ganito. Diba legal assistance free? Meaning to say, lahat ay libre. Ano po ba ang kasama sa lahat ay libre? Legal service, paano po yung mga fees? Paano nyo nasusustain ang mga filing fees? Diba may mga filing fees ito? Mabutit nabigyan mo kami ng pagkakataong liwanagin yan, kapatid na Marisa. Dahil ang libre po sa IBP ay yung serbisyong legal. Okay. Yung mga filing fees, yung mga ibang gastusin patungkol sa isang kaso na hinahawakan ng IBP, kung filing fee ho ang pag-uusapan at meron naman pong inilabas na circular o resolution ang Supreme Court natin na basta hawak ng IBP, National Committee on Legal Aid, ang isang kaso, pwede pong libre ang filing fee. Maganda, yung docket fee. maganda. Although may mga requirements yan, but we can always invoke that. That is available to us. Now, with respect to the other costs of litigation, sa kasamahang palad, kami po ay talaga namang wala kaming sariling pondo para sa ganyan, Kamukha ng mga abogado natin, ito yung mga volunteer lawyers, no? okay. Wala namang sweldo, no? Kadalasan yung transportation, Magiging yung problema. pagkain, Opo. sagot ng abogado yan, Okay. Yun ang pinakatulong ng
mga abogado sa Okay. kanila. So, sa madalit salita, hindi lahat masasagutan ng IBP ng abogado. No? Dapat man lang yung mga transportation allowance kasi libre na po yung serbisyo. Siguro mas mabuti na kahit papano siguro on our end, kung tayo naman nagpapatulong, bigyan naman natin ng konting konsiderasyon para makamove ang ating mga volunteer lawyers, di ba? Yung sa Paano yun? yung basta yung sa abogado, wala silang alalahanin, babayaran. oo. Oo. Hindi kailangang bigyan at hindi dapat bigyan, Oho, ano. oho. Yung tinutukoy ko rito, Oho. for example, yung mga Xerox. photocopy Photocopies, ng mga oho. documents, Oho, yung transcript of stenographic notes, baka pwede nating maipakiusap Ayun, yun, ano, oho, na oho. kung pwedeng libre na din yun, no? We can work on that with the Supreme Court na to provide that for free kung mga kliyente ng IBP, National Okay. Committee on Legal Aid. Pero yun, so yung mga ibang gastusin, Other yung fees. transportation nila papunta dito or Papunta, pabalik, papunta sa papunta isa sa korte, korte, oho. yung minsan yung pagkain sagot na rin ng abogado yun, Oo, ano. oo. Okay, meron po tayong mga legal assistance, libreng serbisyo ng abogado, pati allowance, pati transportation, pwede ho kayong walang ibigay, lahat pati mga docket fee, pero naman yung kliyente mismo, ang pupunta kung saan korte yan, hindi na po sagot ng IBP Law. Ayun, so naklaro po Klaro yun, natin. klaro yun. Ayun, naku, mabuti na lamang. Tanungin natin kapatid Rose, Baka humingi ng pera sa baka amin. humingi ng pera, hindi na po kasama yon. Hanggang IBP Law lang, utang na labas, di ba? Ngayon, kapatid Rose, more or less ba, meron na ba tayong data ng, kumbaga, more or less, ilan na po ang kasong hinahawakan natin sa IBP Law? From the time that we started this project in September, siguro meron na tayong almost 1,000 na Marami rin. beneficiaries, ano. Not to mention yung mga nabibigyan natin ng legal advice through our Cellphone calls, telephone emails. calls. So, ito yung pumupunta lang dito at nag-fill up ng application ng form, no? But for those who call us or through other media outfits, no? Minsan kasi na tatawagan din kami, naiimbitahan kami. Siguro napakarami na Napakarami ho. na. Actually, even before September 12, we've been extending the same legal assistance already to our OFWs. Finormalize nyo lang. It's only now that we said, ang sabi ng presidente namin, ito yung focus ng IBP ngayon, OFW and human trafficking. Ayan. Siyempre, napakaganda naman. OFW and human trafficking. Kaya bigyan niyo po, kapatid Rose, kapatid June, ng mensahe ang ating mga OFW, mga residents abroad, mga balikbayan, para naman malaman nila kung anong mga tunay na serbisyo na ibinibigay niyo. At siyempre, pwede rin kayong tumawag, mag-email, sumulat sa ating Buhay OFW Foundation para lahat po ng mga problema ninyo ay pwede po nating ipaabot sa ating IBP Law. Kapatid Rose, magbigay po kayo ng mensahe. Maraming salamat, kapatid Marisa, no? Sa lahat ng ating mga kababayan dito sa Pilipinas at maging sa abroad, no? Gusto naming ipaalam sa inyo na naandito ang Integrated Bar of the Philippines, specifically ang National Center for Legal Aid, na handang tumulong at magbigay ng libreng serbisyong legal sa mga kababayan nating OFWs at sa kanilang mga pamilya. Ayan, syempre maraming salamat, Attorney Rose Reyes. At ngayon naman po si Attorney June Ambrosio. Kapatid June. Salamat, kapatid Marisa, sa atin po mga kababayan na manggagawa at sa inyo pong mga pamilya. Huwag po kayong mangimi na lumapit sa amin. Tumawag po o kumontak sa amin. Handa po kami magbigay tulong sa inyo at para ho maibsan kung anumang problema meron po kayo. Nakakatuwa naman. Maraming pong salamat. Alam niyo mga kapatid natin sa buong mundo, biruin mo yung mga abogado natin na napakarami ng stress dahil sa dami ng problema na naipapasok nila sa kanilang system sa araw-araw. Meron pa silang oras at may panahon pa binibigay sa ating mga OFW, mga residents abroad, balikbayan, na pwedeng makahingi ng tulong. But of course, specifically sa ating overseas Filipino workers, pati ho sa kanilang mga pamilya in-extend. Ibig sabihin, ito yung sinasabi natin sa mga corporation, di ba? Corporate social responsibility. Ito yung pagiging tunay na public servant bilang abogado. Congratulations po sa IBP. Kudos po sa inyong lahat. At sana'y dumami pa ang inyong tribo. At syempre, kinakailangan na pagtuunan din natin ng pansin na huwag naman
naman natin sila masyadong stress. Kailangan naman hinay-hinay. Huwag na natin dagdagan masyado mga kaso. Para sa ganun naman, yung talagang kailangan na lang ng mga kaso ang mabibigyan ng tutok ng ating IBP Legal Assistance Unit. Maraming salamat, kapatid June, of course, kapatid Rose, for being with us dito sa Buhay OFW. At syempre, marami pa tayong pagsasamahan. Kapatid June, Salamat po. maraming salamat. Mga kapatid natin sa buong mundo, sa Guam, sa Italy, sa Europe, Saudi Arabia, UAE at itong April po, sa buong Amerika, magandang gabi po sa inyong lahat. At napakaswerte natin nagkaroon tayong mga kapatid dito sa IBP Legal Assistance Unit para tuloy na tumulong sa atin. Hindi lamang po si kapatid Rose, si kapatid June, kundi ang buong Integrated Bar of the Philippines at syempre kudos din sa ating bagong presidente. Dati po ang ating presidente si kapatid Jovi Salazar, ngayon ang ating si kapatid Roan Libarios naman po ngayon ang bagong presidente ng Integrated Bar of the Philippines. Congratulations po sa inyong lahat. Kayo po ang tunay na mga kapatid natin. Magbabalik po ang Buhay OFW. Maraming trabaho, malaki yung sweldo, tapos pwede nilang madala yung family nila. Yun ang unang-unang goal nila talaga. Buhay OFW. San Miguel Corporation. Dr. William S. Ko of ICCT Colleges, Dr. James D. of Chinese General Hospital, Environment Solutions. Drive It. Fukoidan Slimming Rejuvenation and Wellness Center. A Fukoidan Food Supplement. Plus Home Global Corporation. Buhay OFW. Mula sa mga naunang Filipino nurses at teachers na nagpunta sa Canada para magtrabaho noong dekada 50, dumami ang ating mga kababayan na nais magtrabaho at sa kalaunan ay nanirahan na sa Canada. Narito ang mga dapat malaman kung tayo ay may planong magtrabaho sa Canada. Kung susuyurin natin ang internet, napakarami ng available na trabaho sa Canada para sa mga Pilipino. Kadalasan yung mga hospitality workers, mga restaurants, ganyan. Pero nandun din yung caregiving, ganyan. At saka yung mga iba't ibang industries pa. Kasi mas preferred ng mga ibang Canadian, yung mga foreign workers. Maraming trabaho, malaki yung sweldo, tapos pwede nilang madala yung family nila. Yun ang unang-unang goal nila talaga. Ang Canada ay may 4 na seasons. Spring mula Marso hanggang Mayo, summer mula June hanggang Agosto, autumn mula Setyembre hanggang Nobyembre, at winter mula Disyembre hanggang Pebrero. Tamang pananamit. Actually, sa Canada, sabi nga forget fashion, no? Kapag ikaw ay nasa Canada, hindi katulad sa Europe, sila talagang ano doon. Kasi nga, mostly malamig yung panahon. Pero pwede kang bumili ng mga coats mo sa murang halaga lang at saka mga Canadian daw. Hindi sila nahihiya na bumili ng mga surplus din. Yung mga second-hand clothing, ganyan. Yung mga masyadong expensive na mga bagay, let's say kotse, yung bahay, ganyan. Ayon sa Primer for Canada-bound Filipino workers, mayroon silang social standards and expectations na kinakailangang sundin. Gaya ng pagpila, ang first come, first serve, ang hindi paninigarilyo sa karamihang pampublikong lugar, ang pagiging punctual or always on time, ang pagrespeto sa kalikasan sa pamamagitan ng hindi pagkakalat at hindi din uso sa kanila ang tawaran. Sa employer, sana nakikipag-usap kung may problema, hindi yung tinatakbuhan na lang, lilipat na lang ng basta sa isang employer. Kasi syempre yun ang pinaka-importante, marunong tayong makipag-usap. And sila, ganyan din naman sila since medyo outspoken nga, so sasabihin sa'yo kung ano yung ayaw talaga sa'yo. So sometimes may mga Pinoy na maramdamin, parang ang dating sa atin,
sinisermonan tayo, pinahiya ka, ganun. Pero ganun lang talaga sila. So, if you have something na gusto mo rin iparating sa kanila, open naman sila parati sa ganyan. Mga simpleng batas, sumunod tayo. Kasi minsan, nakakalimutan, nadadala nila yung kultura natin dito na relax kasi tayo kahit paano, no? So, doon yun yung papakaingatan natin. Like, for example, when driving, syempre yung driver's license, lagi dapat nandyan. Avoid driving na nakainom, yung mga ganon. Yung pag may mga bata, ingat tayo, di ba? Kasi mahigpit. Hindi katulad, yung seatbelt, ayan, dapat nandun yung bata, kailangan nasa likod, kailangan may car seat sila, yung mga ganon. Mga simple. And ang bata, di ba, may ano dyan na paglilipat ng ibang lugar, kailangan may mga permits, ganon. Hindi yung basta mo pwedeng dalhin yung bata. Let's say, alaga, pinalilipat ng parents sa ganitong lugar. Hindi mo siya pwedeng basta na lang ilabas. Sa trabaho, kailangan talaga doon tayo medyo effective. Kasi yan ang hanap nila sa atin eh. As we all know, ang mga Canadians talagang very sila sa trabaho. What do you call that? Yung work kung work talaga. And what's this? Yung oras, di ba, kung break talaga, konti lang yun, di katulad ng iba, pwedeng sumobra, ganyan. So, mahigpit sa mga ganon. Ayan. Oo, strict talaga sa oras at saka yung punctual sila. Bukod sa passport, travel documents at sapat na pera, importante na dala-dala din natin ang ating birth or baptismal certificate at marriage contract, school records, diplomas and certificates of seminars and trainings, dental and health records, pati na driver's license. Andun yung yung posibilidad na manirahan ka talaga doon at makuha mo yung family mo. So you have to be ready with your yung mga baptismal, mga birth certificates, hanggat maaari marriage contract, hanggat maaari authenticated na lahat kasi hihingi naman din yun doon and provide ka parati ng photocopies ng mga yan para in case na ma-misplace whatsoever. Laging may ready na kopya. Saka, ready ka dapat parati doon kasi kung minsan sa immigration or baka may inaayos ka ng mga papel, ayan, pag giningan ka ng kopya, at least nando doon nakakaagad. Salamat po sa patuloy ninyong pagsuporta sa Buhay OFW. Layunin po ng programa naming ito na bigyang serbisyo hindi lamang ang ating mga kapatid na OFW, kundi pati na rin po ang buong sambayan ng Pilipino. Ako po inyong kapatid na handang maglingkod, Ate Marisa Dalmar, kakampi, kaibigan at kapatid ng mga manggagawang Pilipino sa buong mundo. Ito ang Buhay OFW.